Sa isang malayong mundo kung saan ang kagubatan ay humihinga ng mahika, kung saan ang bawat puno ay may alaala at ang bawat hangin ay may tinatagong kwento, may isang kaharian ng mga elpo, mga tagapangalaga ng buhay at liwanag. Ngunit sa kabila ng kanilang kapayapaan, may mga nilalang na nananatili sa anino. Mga mandirigmang may katawan ng kabayo at puso ng digmaan. Ang tribo ng mga centaur. Matagal ng tahimik ang kagubatan. Pero ang katahimikan ay hindi kailanman ibig sabihin ng kapayapaan. Sa gitna ng mundong ito, isang bata ang matatagpuan sa lugar na walang dapat mabuhay. Isang sanggol na iniwan sa pagitan ng liwanag ng diwata at lakas ng mandirigma. Hindi siya katulad ng iba. May pakpak siyang tila apoy na kumikislap sa dilim at mga mata na parang nagtatago ng dalawang mundo. Pinalaki siya ng mga elpo. Inalagaan ng isang pamilya na hindi siya kadugo, pero itinuring siyang tunay na anak. Tinawag siyang Firama, anak ng apoy. Ngunit habang siya ay lumalaki, mas lumalakas din ang mga tanong. Sino siya? Bakit siya naiiba? At bakit tila may kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng kahit sinong elpo? Sa mga taon ng katahimikan, may isang bagay ang unti-unting gumagalaw sa malayo. Ang mga centaur ay hindi nanatiling tahimik. May galit na matagal nang pinipigil. May digmaang matagal nang naghihintay ng tamang oras. At sa gitna ng paparating na unos, isang batang itinapon ng kapalaran ang dahan-dahang magiging sagot o kaya simula ng mas malaking digmaan. Ito ang kwento ng isang batang kalahating diwata, kalahating mandirigma, na isinilang hindi para mamuhay ng tahimik, kundi para baguhin ang kapalaran ng dalawang mundo. At ito ang simula ng alamat ni Firama.